yung naintriga kami doon sa post mo sa X at nais naming mapaliwanagan dahil hindi namin alam yung paano ba yung from the National Expenditure Program coming from the executive galing sa palasyo, dadalhin sa Kongreso, debate sa mababang kapulungan, mataas ng kapulungan, hanggang dumating sa BICAM. Pag-usapan natin yung paano yung naintriga kami ni Patty, sabi namin, bakit yung BICAM report na yan na linalabas, yung I think about 10 pages, na may mga items na blanco yung amount. Pero pirmado, how can it be possible to affix your signature on pages na blanco yung alokasyon kung magkano? Yun ang unang-unang anomalya o controversy. Ano? Kasi pag pumirma ka ng BICAM report, kasi alam niyo yung BICAM report, subject to ratification, hindi pa final document yun. Correct. Although, pagdating sa plenary ng both houses, at ira-ratify, hindi pwedeng amyendahan na yung BICAM report. It is only subject to rejection or ratification. Hindi nangyayari yung, eto na yung BICAM report, magkakaroon pa ng debate pa sa, of course, pwede mangyari yun, ano? Bago mag-ratify, pwede may tumayo at mag-question. Ang mangyayari doon, i-reconstitute yung BICAM, ibabalik sa BICAM yung report, yung committee report, para pag-aralan muli. Pwede sana nangyari yon dahil kung nakita ng ilang senador at na-question nila sa floor bago magbotohan sa ratification na may mga blanco, valid yung ground para ibalik uli sa BICAM, mag-reconstitute yung BICAM at hindi i-ratify muna. Maski ma-delay yung pagpapasa ng budget at abutin pa ng Enero para magkaroon ng ilang panahon na magkaroon ng reenacted budget, mas mahalaga yon, mas mahalagang makorek yung mga mali kasi hindi pwedeng merong blanco. Noong 2018, natatandaan ko, para sa 2019 budget, meron din ganyan nangyari. Pero iba naman yung, parang deja vu nga ito nung malaman ko tungkol sa mga blanco. Kasi ang nangyari noon, nag-ratify kami, nag-ratify yung House sa ilalim ng ni Speaker GMA pa ito noon. Ano? Napansin namin ng mga staff ko, teka muna, parang magkaiba yung na-ratify namin sa Senado, na yung ganun din ang na-ratify na para faithful reproduction yan ng BICAM report, yung enrolled bill. Pero nang nakita namin yung enrolled bill, bago na pirmahan ni Senate President Soto, nakita namin na teka muna, magkaiba yata ito. Merong parang namamasyal na 75 billion pesos worth of different projects na nasama sa enrolled bill na hindi kasama sa ratified version o ratified BICAM report. So pinurso namin ito. Pinagbigay alam namin kagad sa Malacanang. And si Pangulong Duterte through ES Bingbong Medialdea, kinausap namin, nag-usap-usap muna kami. Ang maganda noon, nagkakausap kami ng majority sa minority. Nagpulong kami noon, Senate President Soto, Senator Drilon ng minority bloc. Si Senator Loren Legarda, siya yung Finance Committee Chairperson. Tapos si Senator Gringo Honasan. So, kinusulta namin kasi walang lawyer sa amin. Kinusulta namin si Senator Frank. Ano magandang gawin ni Espirito? Kasi baka masisi naman siya kapag hindi niya pinirmahan yung enrolled bill, madidelay yung budget kasi Disyembre na yon. Maganda yung sinuggest ni Senator Drilon na parang i-annotate para bang i-qualify yung pagpirma. At yung ganun nga ginawa ni Senate President Tito Sen, na sinasabi niya doon sa pinirma niya, ang pinipirmahan ko lamang yung nakapaloob doon sa aming niratify na BICAM report. Hindi ko pinipirmahan yung enrolled bill mismo. Parang kinwalify niya. So, anong nangyari? Masusing tiningnan uli ng Malacanang noon at nakakita pa sila ng additional pa mga 20 billion. Wow. So yun ang pinakamalaking dito message na ginawa ng Pangulo na umabot ng 95.3 billion pesos. Galing kasi yun sa Sana kung may nakakita rin senador na iba yung enrolled bill, assuming Assuming. kasi maraming possibilities dito, hindi pa maliwanag Yung bang mga blanco, sino nag-fill in the blanks? Correct. Kung yung mga blanco sa BICAM report doon sa Senate version na siya ring, I assume, na BICAM report ng House, napila pa nito
noong pinrint yung enrolled bill, dapat bagsakan ng sisi rito yung House. Kasi ang nagpiprint ng enrolled bill, House hindi naman Senate eh. Kasi kaya nga nangyari nun, iniba nila yung enrolled bill do sa ratified na BICAM report. So kung gano'n na nangyari, ang bunto ng sisi dapat nasa House of Representatives. Well, may part din ng Senate kasi bakit hindi nyo pinoint out? Teka muna, may mga blanco ito. O kaya, yung BICAM report na na-ratify natin, na iba sa enrolled bill. Ang isa pang problema na mas siguro, mas malaking controversy, kung as is, may mga blanco, I think most of the mga blank na appropriations nasa DA Department of Agriculture, meron sa NF, meron sa PCA, meron sa Fisheries, Office of the Secretary, may mga ganon, ano. Nakita ko mismo kasi napadala na ko ng kopya. And at least 14 senators ang nakapirma doon sa BICAM report na may mga blanco. So, doon pa lang sa ginawa ng Senate, medyo may problema na kasi blanco. Kung ang balikan ko yung kung ang pag-fill up ng mga blanco ay nangyari sa pag-enroll ng doon sa enrolled bill, ang kasalanan nasa House. Pero kung naipasa yung enrolled bill na i-transmit sa Malacanang, na may mga blanco pa rin, sino na nag-fill up ng mga blanks? Malamang yung DBM. Or kung sino man yung mga ahensya pa na bago isumiti sa Pangulo para pirmahan yung mismong GAA, napilapan, pero ng executive branch. Mas anomalous yun kasi ang executive branch hindi pwede mag-amyenda. Pwede lang mag-veto, mag-line item veto, pero hindi pwedeng ibahin ng Malacanang kung ano yung tinransmit sa kanyang enrolled bill. Hindi pwede mag-amyenda. So yun ang dapat tingnan natin. Madali lang namang makita yan para ma-pinpoint natin yung responsibility. I-compare natin yung ratified BICAM report doon sa enrolled bill. And it's no joke. Kung parehong-pareho yun at may blanco rin sa enrolled bill, lahat may kasalanan. Both legislative at saka executive branch. Pero kung yung enrolled bill filled up, kumpleto, walang kasalanan ang Malacanang, ang may kasalanan lamang yung House of Representatives, pati na yung Senado. So, Senator Ping, itong tanong ko, sinabi po ni President Marcos, sabi niya, you can check the website. It's 4,000 pages. I'm just curious, 4,000 pages ba talaga ang pinipirma ng mga nasa BICAM? Na isa-isa po yan para makikita yung blank po kung meron man lang. We're being technical, but kasi nga parang baka sabihin ng mga senador, 4,000 pahina, hindi mo naman namin yan mabubusisi. At saka line by line. Line by line. Yan, So 4,000, ganun ba talaga kahaba? At isa-isa ho ba yan talaga dapat pinipirmahan ng mga nasa BICAM? Bawat page ini-initialan yan. 4,000? Tapos yung signature page, hindi naman, yung 4,000 pages, yun na yung GAA. Yung BICAM report, ito lang yung mga pumasok na mga amendments. Pero dapat din, alam din nila kasi na-deliberate naman yan sa committee hearing, sa floor, sa plenary, at lahat. Mahirap talaga. Kaya nga yung BICAM, dapat mas mabusisi yung BICAM kasi busisi rin ng committee hearings at saka ng plenaryo interpellation, pati mga amendments. Ang problema nga sa BICAM natin, lalo sa budget, walang minutes, walang transcript, at ang nakakaalam lamang, halos 2 tao na lamang. Kasi, di ba, napag-usapan na natin na pag nag-convene yung BICAM, yung Bicameral Conference Committee, na may mga contingents galing sa House at saka Senate, opening lang yan, tapos mag-perform ng small group BICAM na 2 tao lamang. Pero of course, meron niya tinatawag na, may mga staff yan sa Senate, yung Legislative Budget Monitoring and Research Office, yung LBRMO, Research and Monitoring Office. Sila yung talagang nagkakalkal lahat yan sa tulong na rin ng mga kanya-kanya staff na mga senador. Kaya nga nakita namin yung 75 billion na, teka, wala ito sa BICAM report, paano napasok to paano naiba to sa enrolled bill? Ganon din sana ang nangyari ngayon. Sana. Kung mayroong mga nagbusisi, nag-scrutinize noong BICAM report kontra doon sa enrolled bill bago pinirmahan ni Senate President Escudero. Of course, tama yun. Si President Marcos, alam niya na talaga yung pinirmahan niya, walang blanco. Hindi pwedeng yung mismong GAA
magkakaroon ng blanco. Yeah. Talagang yun naman ang napaka-anomalous na. Oo. Pero wala nangyaring ganon. Oo. Ang inaalam lang natin, saan nangyari yung pag-fill up ng mga blankong appropriations? Yes. Sa enrolled bill ba? Oo. Ng bago ipinrint? O after printing, napadala sa Malacanang na may mga blanco pa? Yun lang ang usapin dito Ali, Patpi. Kung para ma-pinpoint natin yung responsibility, kung ang enrolled bill nagko-contain pa rin ng blank spaces, blank appropriations, pwede natin sabihin, ang nag-fill up nun, yung executive branch. Yes. Not necessarily si President Marcos kasi Oo. ibibigay Neta. sa kanya para DBM. magpirma na lang Okay. Ang nag-fill up niyan, malamang DBM. Oo. Pero kung sa enrolled bill, nawala na yung mga blank appropriations na nando sa BICAM report, na ratified BICAM report ng both houses, ang nagkalikot noon, sa House of Representatives. Hindi kasama yung Senado kasi ang nagpiprint nga niyan sa House. Ayun. Ang isa nating matagal na linabanan, itong controversial na pork barrel, yung PEDAF at that time. And in 2013, the Supreme Court came out with the ruling na unconstitutional nga itong pork barrel, yung PEDAF na yan, mga lump sum na mga items. But later on, parang hindi naman daw lahat ng lump sum unconstitutional. Ang binabantayan natin, 2024 budget, 2025 budget, yung biglang paglobo nung budget allocation ng DPWH at sinasabi nga nila, naku, ito na naman yung mga mambabatas dahil 2025 is an election year. Ito na, tantamount to being pork barrel itong ginawa po nila sa 2025 budget, particular po sa DPWH. Yan po bang yung pork barrel po ba yan still existing sa ating Kongreso? Masasabi natin still existing, although naiba yung pamamaraan. Kasi ang na-declare na unconstitutional, yung bang tulad ng araw, lump sum yung 200 million each ng senador at saka 70 million each ng mga congressmen. Na kung saan hindi pa identified yung mga items, kung saan ipopondo yung kanilang, kasi lump sum nga post-enactment, saka palang ituturo yung proyekto, magtuturo yung congressman saka senador, ito yung proyekto na gagawin. Ang sinabi ng Korte Suprema, at yun ang pinapractice na, dapat naka-itemize na. Hindi po pwedeng saka palang ituturo pagkapasa na mag-aa. Post-enactment So, na. ang totoo yung sinabi mo kanina rin na yung hindi lahat walang lump sum. Kasi pagdating halimbawa sa calamidad, yung sa disaster, yung mga pondo para sa calamity, mga calamity fund, hindi mo pwedeng i-itemize ko kasi hindi pa natin nalalaman kung ano yung mga calamity darating. Hindi naman mapipredict. Correct. Nang 1 year after, magkakaroon ng earthquake dito, magkakaroon ng volcanic eruption dito. So talagang lump sum yun. So hindi absolute yung bawal yung lump sum appropriations. Pero sa regular budget, tatlo kasi regular budget, special purpose fund, saka automatic appropriations. Sa regular budget, yun ang hindi po pwede magkaroon ng lump sum. Identified talaga dapat doon, 100 million para sa ganitong multipurpose o kung ano man yun, ganitong kalsada. Itemized talaga yun. Pero ang nangyari, lumalabas sa National Expenditure Program pa lamang, nakausap na ng mga legislators, yung mga ahensya, oy, lagyan mo ko ng proyekto rito, lagyan mo ko ng... Okay pa rin yun. Kasi at least na-consult yung ahensya na mag-implementa. Yeah. Ang nare-recall ko, pag nag-interpellate ako, whether sa plenaryo, kasi pag na-transmit na sa amin ng House, yung General Appropriations Bill, yung House version, sinisimulan namin scrutinize yan, kino-compare namin doon sa National Expenditure Program. Pag nakakita kami ng naiba doon sa NEP, ang unang tanong ko sa ahensya, sa head ng agency, alam nyo ba ito? Pag sumagot ng hindi, kung hindi nyo alam ito, hindi kayo kasama sa pagpaplano nito, paano nyo i-implement ito? Ang isasagot, hindi namin talaga alam implement yan. So kung hindi nyo ma-implement kasi walang program of works, walang planning, aalisin ko ito, okay ba sa inyo? So, siyempre, tatango sila kasi kaya nga ang fast forward tayo, kaya year in, year out, pagkalaki-laki ng unused appropriations natin, Yes. whether unreleased o kaya unutilized ng mga agencies. Ang reason doon, kasi nga,
pagdating sa Congress, nag-i-insert yung mga tinatawag na insertions. Yan. Nag-i-insert yung mga kongresista, nag-i-insert yung mga senador nang hindi man lang kumukonsulta o hindi nire-request ng mga ahensya. Sa akin noon, nag-a-amend din ako. Nagagawa rin ako ng realignments. Pero karamihan doon, lumalapit sa akin yung mga ahensya, Sir, hindi po ito napasama doon sa National Expenditure Program. Baka pwedeng, Isama. kung makahanap kayo ng pwedeng pagkunan, bigyan nyo naman ng augmentation. Yun talagang ginagawa ko. Pinag-aaralan namin ng staff ko, kapag nasa matwid, may katwiran, talagang nagre-realign din ako. Pero ang tawag ko doon, institutional realignment o kaya amendment. Okay. Pero yung iba, whimsically, capriciously, on their own, kasi nga, sarili nila ang proyekto. Gusto ko magpagawa ng multipurpose building. Yun. Gusto ko magpagawa ng kalsada. Basketball court. Wala nang konsultasyon man lang sa ahensya. So, paano i-implement ng agency? Hindi naman mag-i-implement doon yung congressman eh. Bawal yun. Kasi ang nag-i-implement lang, executive branch eh. Kasi Correct. kami, legislation lang kami. Pero tumutulong kami kasi that's the principle behind the separation of powers, yung checks and balances, di ba? Na okay, may National Expenditure Program, pero ma-check ng legislature yan dahil pwede namin ibahin yung sinabit na National Expenditure Program ng Executive Branch. So, ang nangyayari, gano'n kanya-kanyang insertion na walang consultation, hindi naman nire-request ng mga ahensya. So, hindi nagagamit. So, natatandaan ko nung panahon namin, or even before that, ang average na unused appropriations ng mga ahensya ng executive branch, yung mga nagdapat ng implement, nasa mga 400 billion a year. Laki. Isipin nyo 400 billion a year dahil na ginalaw nga ng mga legislators, hindi tuloy ma-implement, hindi nagagamit. So, sayang, di ba? Dapat nagamit sa infrastructure development, sana nagamit sa livelihood. Hindi tuloy nagagamit, nagiging unused. So, dapat talaga iayos yung budget process na kung saan okay lang mag-amend, okay lang mag-insert, okay lang mag-realign. Pero dapat magkonsulta man lang doon sa ahensya. Ito ba kaya nyo implement? Ito ba doable ba ito? Ang nangyayari, capricious masyado yung mga ibang dating kasamahan ko sa Kongreso, sa Senate, na sila na lang nakakaalam kung ano ang tawag ko nga doon, either contractor-driven or supplier-driven. Hindi na yung need-driven at saka yung priority-driven. Dapat ang pag-amend namin based on the needs and priorities ng, sabihin natin, local government units o kung sino man yung ahensya na mag-implementa. Pero hindi. Supplier-driven. Kung ano yung gusto ng contractor, kung ano yung gusto ng supplier, kasi may mga stock sila, yun ang nilalagay ng mga ibang legislators. Dahil nga available na eh. Kasi malulugi yung supplier contractor kasi meron sila sa stock inventory nila na hindi nila magamit. So wala namang katuturan yon. Para lang kumita yung contractor. Pagkatapos doon na nga lumalabas yung may commission na 20%, 30%, 40%. Yun. Yun ang problema natin. Hard truth. Senator Ping, aside from that nga, no, yung sinasabing pork barrel na parang may nagsabi nga sa akin kaya nga yung pork barrel ngayon, lahat talaga pinupuan na lang sa DPWH kasi yun ang mabilis yun ang nakikita. Ako, aside from that, another glaring and to me is really parang wala nang justification. Yung ayuda rin po, yung pagbibigay po ng pera po, sa lahat na lang po, bibigyan. Pati hindi na nasalaylayan, yung near poor. Yun rin ho ba? AKAP. AIX. Tupad. Lahat na po. Lahat na. Mais. Correct. Ha? You know, I couldn't agree more sa inyong dalawa. Correct na correct kayo. Kasi yun, that's another form of pork barrel. Correct. Kasi, alam mo, meron na tayong 4-piece. Ito, at least yung 4-piece, nung pinatupad ito, ano ito data-driven ito May database, sino ba yung pamilya na nangangailangan, tulungan natin para makatawid sila, mapag-aral yung anak, at pag nakatapos, gagraduate sila, pipili na naman tayo ng susunod na pamilya para i-enroll. Ito mga AKAP, itong tupad, AIX, MAIF, ito talagang pili-pili na lang ito ng mga congressmen, ng mga senador. Ang masama nito, hindi pa, sinabi nga nila nag-implementa rito, DPWH, DOLE, at kung sino-sino. Pero actually, bakit sila nandoon pagka nagdi-distribute? No? At sila namimili. Ang nangyari, ito yung parang
na-institutionalize na natin yung culture of mendicancy. Correct. Yes. Parang ayaw na magtrabaho ng ilang Pilipino Yes. kasi may tatanggapin naman sila Oo. tuwing nagdi-distribute ng AKAP, tupad, etc. Alam nyo yung tupad, lumabas lang yan nung pandemic kasi Correct. nga walang trabaho kaya naglagay ng Cash pondo for sa work. dole. Oo. Yeah, tama. Parang na-out of work eh. Bigyan naman natin ng tulong yung mga kababayan natin na helplessly nawala ng trabaho. Pero dapat pagkatapos ng COVID-19, natigil na yung Sinap na. tupad. Ang Correct. problema, dinagdagan pa ng AI, Correct. dinagdagan pa ng MAIT, dinagdagan pa ng AKAP. Oo. Eh yung AKAP, ito yung parang hindi na nakakatawa. Yeah. Dahil mismo sila na nag-a-admit na kanila yon. Kasi di ba natatandaan ko, napanood ko yung nagulat nga ako at saka parang nakakagimbal na sinabi ng Senado, okay, kasi tinanggal na Senate yun sa Senate version. Oo, ayaw nila. No? 26 billion. Oo. Nakita ko si Senate Finance Committee Chairperson, si Grace Po. Ang sabi niya, pumayag na kami ma-restore kasi binigyan kami ng 5 billion. Oo. Hindi parang inamin na ninyo na sa inyo ba yan? Bakit pinarte-parte nyo? Sinasabi niyo mag-i-implement yan, DSWD. Bakit sinasabi mo ngayon na pinarte-parte nyo 5 billion sa senator at pag kinuwenta, bilis sa mga netizens natin, kinuwenta kagad nila na yung 5 billion divided by 23 kasi wala na si 23 Sani sila Angara. ngayon. Mahigit 200 billion ang bawat isa eh. Correct. Oo. Bakit nila sinabing pumayag na kaming ma-restore kasi binigyan kami ng 5 billion? Correct. Hindi. Napakapangit pakinggan. At saka, kunwari, sa pangangailangan ng kung na-hospital ka, hindi ba, imbis na talagang may PhilHealth, na talagang paliliitin yung out-of-pocket mo, kailangan mong sumahod na naman ng kamay at humingi ng guarantee letter mula sa mambabatas para mabayaran mo yung Ma-endorse hospital. ka. Oo. And then, alam mo, meron akong naintriga ako dun sa isa kong nabasa, Senator, na ito daw talagang perpetuate daw ito na yung nakasahod ang kamay ng mga Pilipino na talagang para magkaroon ka ng utang na loob dun sa politician and it just perpetuates itong patronage politics natin, hindi ba? Parang ang pangit nung kultura na ayuda republic na lang tayo, nakasahod ang kamay because they intentionally want to perpetuate yung patronage politics na yan, Senator. Totoo. Talagang magkakasundo talaga tayo sa pag-uusap natin kasi talaga nangyayari eh. Oo nga. Sabi ko yung dole out, yung culture of mendicancy, saka yung dole out mentality ng mga kababayan natin, ine-enhance pa natin sa pamamagitan ng mga ayuda na binibigyan natin. Ang finance ito katamaran eh. Kasi pagkakuha, hindi pa yun ang masama, There's something more. Kasi nakakausap namin yung mga ibang mayors kasi minsan kasama sila pagka nagdi-distribute. Ang pinipirmahan, halimbawa nagbigay ng 5,000, ang pinipirmahan 3,000. Nako, may Pero actually, may cut pa, may ang commission pa. pinipirmahan 5,000 pero actually natatanggap 3,000. Kinupitan So mo saan ngayon napunta yung 2,000? Oo. Nako, Doon kaya sa naglagay sa kanila sa listahan. Ilan 2,000 yun? Oo. Nako. Mabuti ko 10,000 lang yun, 20,000 lang yun. Pero kung libo-libong 2,000, mantakin nyo kung gaano kalaki nawawala at nasasayang. Kasi yan. Talaga actual. Nung isang mga 3 nights ago lang, may kausap ka ako. Sinasabi niya, yung kasambahay niya, nagpirma ng 3,000 pero actually 1,000 lang yung natanggap. Grabe. So Senator Yung mga Ping, ganon. kailangan mo talagang bumalik. Talagang ang dami mo kailangan talagang ayusin. And hopefully next year po, yung in this year 2025 po talaga maayos na po natin kasi Budget. nakakaano yung Pero alam ko lang yan, controversies. dukungan ko lang yung thought mo na yan, Pati, na sa pagbabalik sa Senado, hopefully by Senator Ping Lacson. Yung gusto lang namin yung maparating sa inyo yung suggestion na i-live stream po itong bicameral conference committee hearings po because doon po nangyayari yung mga insertion. Himala! Na lang yung, Ang mga himala! Oo, himala at mga milagro. There's a proposal to live stream for more transparency.
Alam mo, i-livestream po yung... isang malaking frustration yan kasi dalawang resolution na yung na-file ko dyan na gawing transparent yung bicameral conference ng both houses pagdating sa budget. Na kailangan mayroong mga, tulad ng interpellation namin sa floor, may mga tao sa gallery. May mga advocacy groups, NGO, CSOs na andyan, nanonood. Hindi naman sila makikialam nanonood. Para yung conscious din yung mga bicameral conference committee members sa ginagawa nila. At may minutes dapat, may transcript para ma-pinpoint natin sino ba yung nag-amyenda nito, sino ba yung nagpasok nito. Wala Kaya nga. Talagang maraming mali. Ang nakaka-disappoint talaga, collegial body naman yung Senado at saka yung Kongreso. Correct. Ang isang senador is only good for one vote. Kung wala kang makuha doon sa 23 others na boto, nag-iisa ka doon, voice in the wilderness. Yun ang nakaka-frustrate actually pagdating sa ganyan mga bagay. Sige, Senator. Sa pagbabalik po ni Senator Ping Lacson, naasahan po namin kayo po yung magiging malakas na boses po para sa